Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Panloloob ng lalaki sa isang convenience store sa Angeles City, sa pool sa CCTV. Sunog! Sumiklab sa isang residential at commercial property sa Rosales, Pangasinan. Mahigit 10 election protests na itala sa Region 1 ayon sa COMELEC. At sandamakmak na soft-shelled shrimp o alamang nahuli ng ilang mangingisda sa Apari, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, arestado ang isang lalaking nang hold up sa isang convenience store sa Angeles City, Pampanga. Aktong panloloob nito sa pool sa CCTV. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng lalaking ito sa isang convenience store sa Angeles City pasado alas 5 ng hapon noong Linggo. Sa video, makikita na pumasok ang lalaking naka-helmet at nagpanggap na customer. Kumuha pa siya ng mga bibilhin at saka nagkunwaring magbabayad sa cashier. Ilang sandali pa, itinutok ng lalaki ang hawak na brown paper bag sa babae at nagpanggap na may dalang baril at saka nagdeklara ng hold up. Nung magbabayad na siya, nag-declare na siya ng hold up pero wala naman nakitang baril. Ang ginawa niya is nakapasok yung kamay niya sa isang paper bag, sinasabi niyang baril yon, and then tinutok dun sa cashier, lock niya lang yung baril yung dala niya. Tinangay ng suspect ang 13,000 pesos na halaga ng cash mula sa convenience store. Nahuli ang suspect ilang oras matapos ng insidente sa bisa ng isang druglet operation. Natuntun siya sa tulong ng CCTV ng Command and Control Center ng Angeles City. Ang totoo po niyan, hindi ko naman po talaga ganun sinasadya. Opo. Ang nangyari lang po ay talagang nasa mahigpit ako kagipitan sa mga babayarin. Ang sabi niya na kautang siya dahil nagkakasino siya. So wala na siyang matakbuhan, naisip niya nang hold up. Na-recover ang motorsiklong ginamit ng suspect at sinampa na siya ng kaukulang kaso. Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Nasunog ang isang residential at commercial property sa Rosales, Pangasinan. Nakaalerto CJ Torida. Tinupok ng apoy ang isang residential house at 2 commercial stalls na pagmamay-ari ng isang pamilya sa barangay Don Antonio Village, Rosales, Pangasinan kahapon ng hapon. Unang nasunog ang 2 palapag na bahay at nadamay ang 2 stalls. Bigla pong nagpatay yung ilaw. Akala po namin walang kuryente. Lumabas po kami, may ilaw naman po banda dito, kaso sa likod wala na po. Kaya si kuya ko po, tumakbo na po siya kay La Mami. Tinanong niya na may umuusok na po sa likod. Tapos nung pagsilip po namin, gusto po namin patayin yung breaker, which is doon po nag-cause yung sunog. Maagap ang pagresponde ng Rosales Fire Station at naapula ang sunog na umabot lamang sa unang alarma. Wala namang naitalang nasaktan sa sunog. Ang stalls at saka ito pong nadamay na residential o ang pinanggalingan is made of mixed materials, may concrete, may metal, naka-tiles din po yung ibang parte, and then may made of wood po. Patuloy ang investigasyon ng autoridad sa sanhi ng sunog. Tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng danyos. Halo-halo na po sir, meron po tayo kasing mga lutuan, meron din po tayong electrical na medyo sa nakita namin, alanganin, pero under investigation pa po para malaman talagang totoo. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Mahigit 1,000 suspected cases ng HFMD na itala sa rehiyon ayon sa CHD-1. Naritong report. Nasa kabuang 1,231 na suspected cases ng hand, foot, and mouth disease o HFMD ang naitala sa Region 1 simula January 1 hanggang April 26, 2025. Mas mataas ito ng 1,120% kumpara sa 101 suspected cases na naitala sa parehong panahon ng 2024. Sa datos ng Center for Health Development o CHD-1, karamihan sa tinamaan ng sakit edad 6 hanggang 18 o mga estudyante sa elementary hanggang senior high school. Bunsod
ito pinaghahandang mga paaralan sa nalalapit na pasukan sa Hunyo. Kinakailangan pa rin po yung pag-iingat. Katulad po dyan yung pagsusot po ng face mask, pagdadala po ng alcohol, paghugas ng kamay, at pagpapalakas po ng resistensya para makaiwas po tayo sa HFMD. Samantala, ilang paaralan sa Mangaldan, Pangasinan ang naghahanda na sa pagbabalik eskwela sa June 16. Para maiwasan ang hawaan sa mga estudyante ng anumang uri ng sakit ay inaayos ng hand washing facility. Sa Mangaldan Central School, 4 ang hand washing facility. Napaka-importante po na maghugas ng kamay po ang ating mga learners po. Sana meron silang mga hand washing facilities, mga sabon sa loob po ng kanilang classrooms at sa ating wash area po. May gari po para makaugas sila ng kamay, malinis. Para makaiwas sa HFMD na may tuturing na viral infection, mahalagang panatilihing malakas ang resistensya ng katawan. Sakaling makaranas ng sintomas ng HFMD, agad magpakonsulta sa doktor. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, class shifting sa North Central Elementary School sa Dagupan City ipatutupad sa pasukan dahil giniba ang isang lumang gusali. Sundan sa report. Tuluyan ng giniba ang gusali sa bahaging ito ng North Central Elementary School sa Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City. Luma na kasi at pinamahayan na ng mga anay kaya peligrosa na ito sa mga guro at mag-aaral. Binubuo ng 6 na silid ang ginibang gusali. Dito nagkaklase noon ang 3 section ng grade 4. Mga more than 35 years if I'm not mistaken. Matagal na rin siya kaya kailangan na talagang palitan. Nakatagdang ipatayo rito ang 3-story building na may 9 na silid. Pinondohan ng city government ang proyekto. Posibleng abutin pa raw ng 1 linggo bago tuluyang matapos ang clearing operation. Kailangan madaliin yung demolition para may start na po yung siguro yung kanilang mga equipment ipapasok dito para tuluyan na itong ma-flatten. Ayon sa principal, posibleng abutin pa raw ng mahigit 1 taon bago matapos ang proyekto. Dahil apektado ang mga grade 4, magpapatupad ng class shifting sa darating na pasukan pero para sa mga grade 1 pupil. Magiging 7 a.m. to 11:30 ang morning session at 1 p.m. to 4:30 ang afternoon session. Nasa mahigit 1,200 ang bilang ng mga mag-aaral sa North Central Elementary School, kabilang ang mga kinder. Handa na raw ang pamunuan ng paaralan para sa susunod na pasukan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Nangunguna ngayon ang National Capital Region sa medal tally sa Palarong Pambansa 2025 na nagaganap ngayon sa Ilocos Norte. Batay sa inilabas na pagtatala ngayong araw as of 12 noon, mayroong 94 medals ang NCR, 52 gold, 26 silver at 16 bronze medals. Sunod ang Calabarzon na may 24 gold, 35 silver at 19 bronze medals. May tig-16 naman na gold medals ang Western Visayas at Northern Mindanao. Kasunod ang Central Visayas, Davao at Caraga Region. Ika-8 ang Central Luzon na may 29 medals, 7 gold, 8 silver at 14 bronze medals. Meron namang 7 gold, 8 silver at 2 bronze medals ang Cordillera Administrative Region. Kasunod dyan ang Bicol Region na may 24 medals. Hanggang May 30, araw ng Biyernes, ang Palarong Pambansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. May 11 election protest ang naitala sa Region 1 ayon sa COMELEC. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara noong 2022 national and local elections ay mas mataas ang bilang ng election protest na naitala ngayong 2025 national midterm election sa Region 1 ayon sa COMELEC.
Umabot na sa 11 naitalang election protest sa Region 1. 6 na reklamo ang naihain na election protest sa Pangasinan, 2 sa Ilocos Sur, 3 reklamo naman sa Ilocos Norte, 1 sa Lawag City at 2 reklamo sa bayan ng Pagudpud. Kabilang sa mga naghain ng election protest ay ang mga komandidato sa pagka-municipal mayor at councilor. Ayon sa COMELEC Region 1, naniniwala raw mga nagsampa ng reklamo na nagkaroon ng dayaan sa katatapos na eleksyon na nakaapekto sa resulta ng kanilang nakuhang boto. Kalakip ng election protest ang kahilingan ng manual recount. Ilalabas yung mga balota sa mga ballot boxes at may mga revisors na naka-assign dyan para i-contest, i-review yung mga balota dyan. Sa Pangasinan, kumpara ng 2022 national and local elections, mas mataas ang bilang ng election protest na naihain ngayong 2025 national midterm elections. Ipinaliwanag ng COMELEC ang proseso matapos ang paghahain ng election protest. Ayun, kung sa tingin ni Judge is kailangang magpatuloy, so papatawag na yan, magpresent ng evidence, then proceed na sa manual verification or counting. Bubuksan yung ating ballot box, ilalabas doon yung mga official ballots, then manual, may mga revisors tayo. Inihahain ng election protest ng sinumang komandidato na kumu-question sa resulta ng eleksyon base sa dayaan, pandaraya sa boto o anumang irregularidad. Dapat din itong ihain sa loob ng 10 araw mula sa Proclamation Day. Chris, ayon sa COMELEC, kung municipal level ang election protest ay na-file ito sa Regional Trial Court. Pero kung ang election protest ay mula sa city level o provincial level, ang election protest ay na-file sa COMELEC Division. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 2 taong gulang na bata nalunod nang mahulog ang tricycle sa irigasyon sa Santiago City, Isabela. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Nalunod ang 2 taong gulang na bata nang mahulog sa irigasyon ang sinasakyang tricycle sa Santiago City sa Isabela. Nakita ang bata na nasa walker, ilang metro ang layo sa tricycle. Itinakbo pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa ulat ng CDRRMO at PNP, maaaring nawalan ng kontrol ang ina ng bata na siyang nagmaneho ng tricycle kaya nahulog sa irigasyon. Nakaligtas naman sa aksidente ang ina at 2 kapatid ng bata na sakay ng tricycle. Natagpuan naman ng mga otoridad ang palutang-lutang na bangkay ng isang lalaki sa irigasyong bahagi ng Barangay San Antonio, Ramon, Isabela. Ayon sa pulisya, nakasuot ng itim na shorts at walang saplot pang itaas ang biktima na tinatayang 55 anyos at 5'5" ang taas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. At sa Lalo, Cagayan, sugatan ng 2 sakay ng kolong-kolong matapos silang sumalpok sa kasalubong na pampasaherong bus sa kahabaan ng Barangay Magapit. Ayon sa pulisya, biglang napunta sa kasalungat na kalsada ang kolong-kolong dahilan para masalpok sila ng paparating na bus. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. LTO Dagupan City District makikipag-ugnayan sa mga TODA ukol sa pamamahagi ng unclaimed plates mula pa noong 2014. Narito ang report. Dumating ng mahigit sa 3,000 plaka ng motorsiklo sa LTO Dagupan City District. Ito ay ang mga cascading plates o backlog simula noong 2014 hanggang 2022. Makikipag-ugnayan daw ang LTO Dagupan City District sa mga lokal na pamahalaan para mismo ang LTO na ang mamahagi ng plaka sa mga tricycle driver na hindi pa nakakakuha ng plaka ng kanilang mga sasakyan. May inisyal ng listahan ng LTO ng mga tricycle driver na mayroon ng available na plaka. Nasa 20% ng mga tricycle sa Mangaldan, Pangasinan ang wala pang plaka. Ang ilan gumagamit ng customized plate. Pero malaking bagay raw kung maibigay na sa kanila ng LTO ang plaka ng kanilang mga sasakyan. Importante ma'am yung may plaka para pag halimbawa na involved sa aksidente makikilala agad yung motor. Matapos ang pagkakaroon ng backlog sa mga plaka ng motorsiklo, tiniyak ng LTO ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga plaka. So pinapabilis na ngayon yung mga distribution ng mga plaka na mga hindi pa naisuhan noon.
Panawagan ng LTO sa mga tsuper na mag-claim ng plaka na dalhin ng documentary requirements, gaya ng original OR at CR ng kanilang sasakyan at valid government-issued ID. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang low-pressure area ang binabantayan ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malapit sa bansa. Sabi ng Pag-asa, mababang tsansa nitong maging bagyo pero magpapaulan ang trough of extension ng nasabing LPA sa ilang bahagi ng bansa. Bukod dyan, nagpapatuloy ang pag-ihip ng easterlies at epekto ng frontal system. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng mga pag-uulan sa Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, instant roller coaster of emotions ang hatid ng isang bata from San Fernando, La Union. Ano nga ba kasi ang kwento sa likod ng kanyang mga luha? Ready na sana si Mami Sandy na umentry ng "What happened, baby? Why you crying again?" Todo cry kasi ang kanyang anak na si Light. Pero ang eksena, it's a prank lang pala, right? Acting at paandar lang pala ang drama ng bata. May pagka-comedian daw talaga ang 2-year-old boy na namana sa kanyang mommy at daddy. Ang aliw na video na yan ni Light, halos 18 million views na. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dahil sa mga insidente ng pagkalunod sa Tondaligan Beach, bilang ng lifeguards, daragdagan pa ng Dagupan CDRRMC. Ang detalye sa report. April 28 nang malunod sa dagat sa bahagi ng Tondaligan Beach ang 25 anyos na binata mula sa barangay Bunuan Bukid sa Dagupan City. Tinangay ng malakas na alon ang biktima. May 17 nang malunod din sa parehong lugar ang isang 34 anyos na ama mula sa Quezon City. Nailigtas ang dalawa niyang anak na kasama niyang naligo sa dagat. Dahil sa mga naturang insidente, pinaigting pa ang koordinasyon ng CDRRMO sa PNP at ibang ahensya para sa pagbabantay sa lugar. Papektingin yung police visibility and ganoon din sa Coast Guard, natasan din yung cooperation din ng Coast Guard na once in a while visibility po ng kanilang team. Palalakasin din ang puwersa ng lifeguards mula sa 10 magiging 15 at gagawin din na 10 ang kasalukuyang 6 na beach tower. Mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. ang duty ng mga lifeguard pero umaabot sa alas 6 ng gabi kung maraming tao. Hanggat maaari sir talagang ina-implement po namin, kaso nga lang minsan matitigas ang ulo. Nagkakaroon po kami ng problema doon. Pero strictly talaga no swimming policy ng FAI. Umaabot sa humigit kumulang 1,000 ang beachgoers kada araw. Pera pa yung mga namamasyal lang sa Baywalk. Nadodoble ang bilang tuwing weekend. Inabisuhan din ang mga shed owner at kawani ng Tondaligan Beach Park na tumulong sa pagpapaalala sa mga bisita upang makaiwas sa anumang sakuna. Huwag pong uminom habang naliligo, and kung sakali din, another nagiging problem din natin is kapag busog sila at naliligo, may effect po yun sa kanilang paglangoy. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang rider ng motorsiklo matapos na bumangga sa cement mixer sa isang construction area sa Lawag City kahapon. Sa investigasyon, pasilangan ang direksyon ng biktima. Sa lakas ng impact, tumila po ng biktima sa kalsada na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang nirespondihan ang biktima ng paramedic ng Department of Public Safety at itinakbo sa ospital pero idineklarang dead on arrival.
Pinayuhan ng pulisya ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho dahil may mga kinukumpuning drainage canal sa lugar. Kaso ng hypertension binabantayan ng Dagupan City Health Office. Alamin sa report. 150/80 ang BP ng 68 anyos na si Tatay Edgar nang magpakonsulta sa Dagupan City Health Office. Aminado si Tatay Edgar na isang tricycle driver mula sa Barangay Maluwod na nakararanas siya ng hypertension. Minsan pangaraw umabot siya ng 160/120, kaya malaking bagay raw ang kanyang maintenance medicine. Minsan nahihilo din ako pag talagang sobrang init. Pre, tumataas yung dugo ko. Nasa 500 kada buwan ang average na bilang ng hypertensive patient na nagpupunta sa CHO. Karamihan, repeat patients. Nasa 10 to 15 naman na newly diagnosed na hypertensive patients ang naitatala kada araw. Kaya tuloy ang paalala ng Health Authority upang makaiwas sa hypertension. Ang number one priority is to change yung mga risk factors, and that would include ehersisyo na nagpapataas ng inyong heart rate talaga, and then pangalawa yung diet, bawasan ng inyong salt intake. Senior citizen ang karamihan sa mga pasyente. Sapat naman daw ang supply ng gamot para sa mga hypertensive patient. Payo ng otoridad habang bata pa. Ayusin na ang lifestyle upang maiwasan na magkaroon ng hypertension. Kapag nauwi sa komplikasyon, posibleng magkaroon ng heart failure, may stroke o posible ring tamaan ng kidney ng isang pasyente. Or panlalabo ng mata, severe headache, masakit ang ulo, okay? O kaya nahihirapang huminga, or yung chest pain. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa video nakuha ni Bernard Gorospe Reynon na taga-barangay Punta, Apari, Cagayan, kita ang excitement ng mga mangingisda at mga residente na nag-aabang ng fresh na alamang o soft-shelled shrimps. Nabebenta sa ngayon ang fresh alamang sa presyong 110 pesos per kilo. At kung dried naman, puwapalo ito sa 270 pesos hanggang 280 pesos ang kada kilo. Biyaya kung ituring ng mga mangingisda sa Apari, Cagayan ang pagkakahuli ng nasa 910 kilos na alamang dahil seasonan lamang ito. Malaking tulong po sa amin, sir, ang pagkakaroon ng aramang. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa binigay niyang biyaya. Maraming pamilya na ang naawan sa hirap, natulungan, nakapagpatayo ng sariling bahay, nakabili ng sariling bangka. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.